Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Oras 39 minuto na makalipas ang alas 9 ng gabi. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo. Tinutukan. Straight to the point. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan. Straight to the point muli magkakasama tayo lingkod Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko at pagpasensyahan na muna medyo nahuli tayo sa live dahil meron pa tayong importanteng nilakad at salamat sa inyong pagsunod at pagsubaybay sa ating live ngayong gabi at pag-uusapan natin sa episode na ito ang katawa-tawang isang ito matagal na ito minister ng Catholic Church na nag-Iglesia ni Cristo. At habang nanood ako konti sa kaniyang testimonya, parang may gusot, parang may mali sa kanyang testimonya. Pakinggan natin at panoodin natin ito mamaya matapos ang ating dasal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Magandang gabi po sa lahat at sa lahat ng mga nanonood at nakinig sa ating live ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating palatuntunan, straight to the point. At sa gabing ito ay pag-uusapan natin ang isang hindi ko alam kung false testimony ba ito, kung tunay ba itong testimonya ng isang lay minister na nag-Iglesia ni Cristo, ano? At bigyan natin ito na reaksyon itong sa kaniyang nagawang testimonya way back 2022 kung hindi ko nagkakamali, na ipost ito ng mga Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang sentro po natin dito ay bigyan natin pansin ito dahil lang mga tinatawag natin na Iglesia ni Cristo ni tatag ni Mang Felix Manalo na nagsimula lamang dito sa Pinas. Nagsimula lamang dito sa Pinas. Wala po silang hindi yan ang tunay na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Para magkaakay sila ng mga membro at para maraming pumasok sa kanilang samahan at maraming pumasok po sa kanilang grupo, sila po nagkaroon ng mga testimonya na mayroon daw Katoliko dati na nag-Iglesia ni Cristo na ngayon, ano? At minsan kung manood tayo sa kanilang testimonya, may mga maraming gusot ang kanilang tawag dito, kanilang mga testimonya. Paki-comment lang po kung loud and clear ba tayo sa ating audio, no? Kung loud and clear ba tayo sa ating tawag dito sa ating live. Minsan kasi hindi ito yung sa ating live hindi masyadong klaro yung voice natin. Sitting po kasi dito comment down below sa ating live ko na malakas ba itong boses natin sa ating sa ating live, kasi minsan ay wala tayong loud and clear ba tayo dyan? Paki-feedback nga, sandali lang ay manood muna tayo ng iba tong boses natin. Sandali lang may kuhanin lang tayo sandali lang. Okay. Pa-comment nga kung ayos ba itong loud and clear, bro. Wala ba tayong gasgas? Kasi dito sa atin meron tayong gasgas sandali lang
Okay. Okay na ito. Yung kuha natin, ano? Yung audio. So, panoorin natin tong isang, ayan o. Kung nakikita niyo sa screen, ayan ha. Panoorin natin yan si Tatang na naging liminister daw. At, ayun nga, nood tayo sa kaniyang testimonya. Pagpasensyahan na muna, medyo delay na tayo sa live natin ngayon dahil itong meron tayong importanteng inasikaso. Sige lang, at least meron din tayo, papatuloy tayo sa ating programa. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. By the way, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakinig sa ating live. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome. At ayun nga, yung sinabi ko sa inyo, panoorin natin to si Tatang, oh. Si Tatang, isang lay minister po siya daw ng Katolika. 5 minutes and 57 seconds po yung kanyang testimonya. Ninood tayo. Dali lang medyo walang volume dito. Ayan, yan. Ang pangalan ko po ay Arsenio Manuel Manlongat, Eucharistic Minister. EM. Hindi ba kayo nagtaka? Mayroon bang Eucharistic Minister? Hindi ko alam. Ang sa pagkakaalam ko kasi sa Katoliko ako, pure Katoliko ko eh. Mayroon lang tayong tinatawag na lay minister. Yung lay minister po, yan po yung sa Visayan term kaabag. Sila po yung pagka walang pare sa parokya, sila yung mag-officiate ng simba or kasaulugan sa pulong in Visayan. I don't know kung anong tawag doon sa Tagalog. Sa by barangay naman, kada barangay, mayroon tayong kapilya. At yung kapilya, since walang pare, minsan lang pag may baryo visit, yan nga yung mga lay minister yung magdala, yung mag-officiate. Kaya dito sa amin, 3 yung lay minister namin. Sali na yung father ko. At tatataka ko, ano ba itong tinatawag na Eucharistic Minister? Ngayon lang ako nakakarinig dito, Ngayon lang ako nakakarinig dito, hoy. Mga Tatang Manalo, ano ba kayo? Ano ba itong mga kalokohan nila ni Tatang Manalo? Ngayon lang ako nakakarinig dito yung sinasabing lay minister daw, ano? Ayan, Kung tawagin po. Bata pa ako, Katoliko na po ang relihiyon namin. Ang pamilya namin, Katoliko, mga tiyahing ko, lahat kami ito. Katoliko po. Tuwing Saturday po talagang nagsisimba kami ng pamilya ko. Hindi namin pinalalagpas ang Sunday na hindi po kami nagpupunta sa simbahan. Ganun po namin minahal ang pagsimba sa simbahan ng Katoliko po. Tapos nung may nakilala po ako doon na kung gusto ko raw maging lay minister, tinanggap ko po naman kaagad kasi hinahanap ko talaga ang kingdom ng Diyos at saka yung gusto kong mapalapit sa Diyos talaga at gusto kong magsilbi rin sa Diyos. Ang Eucharistic Minister, pwede po siyang assistant ng isang pare at saka pwede po siyang assistant ng isang lay minister din po. Wala. Mali po ito. Wala pong assistant ang lay minister. Kung mayroon man sa Kristan, siguro mayroon. Boto yan, ano? Wala, di ko alam eh. Parang dito palang gasgas na. Walang assistant ang lay minister. Pag lay minister ka lang. Kung mayroon mang ibang sigurong grupo sa loob ng simbahan Katolika, mayroong mga ibang organisasyon, iba na yan. Halimbawa, like lector, ibang kanya na, like katikista, or isang yung mga Catholic faith defender, ibang mga trabaho sa loob ng simbahan. Hindi ko alam bakit mayroong assistant pala itong lay minister na ngayon. Hindi ko alam mayroon na palang assistant ang mga lay minister ngayon. Tama ba to? Kaskas na, di ba? So, ayan tignan ninyo, yung nakakatawa talaga yung sinabi ni Kwan. Nakakatawa talaga ang sinabi nitong si Tatang. Pakinggan nyo si Tatang sa kanyang pagkagiging Eucharistic Minister. Ayan Yung isang lay minister po, pwede po siyang magkandak ng misa sa simbahan ng Katoliko. See? Ano sabi ni Tatang? Unod muna tayo si Tatang. Pwede po siyang magkandak ng misa sa simbahan ng Katoliko. Ayan. Yung Eucharistic Minister daw,
pwede daw magkandak ng misa. Pwede ba yan? Ang pwedeng mag-officiate ng Holy Mass, ang pwedeng magkandak ng misa, ang pare, obispo, kardinal, santo papa. Ang minister, bawal ho, hindi siya pwedeng mag-officiate ng banal na misa. Minister lang siya. Hindi po siya pare. Kumbaga sa yung proxy, pag mayroong, halimbawa, yung mga pare, mayroon silang importanteng clergy na sinalihan, sa ibang lugar. Siyempre, yung parokya, walang tinatawag na pare. So, ang mga mag-officiate ng pagsamba ay ang mga minister. Sleep tight na bro. Sipa kayo. Anong sleep tight? Anong ibig mong sabihin? Kuan? Tignan mo manood mo na ako sa ating audio dito. Okay lang naman. Siguro basta. Yan natatawa tuloy ako. Hindi ko alam na meron palang pwede pala mag-officiate ng banal na misa itong sinabi niyang Eucharistic Minister. Hoy, Manalo. Ganito na ba kayo kadesperado? Ganito na ba kayo kadesperado para maakit ninyong Katoliko? Kami kasi mga Katoliko, kapag may mga palabas na yung testimonya, panis na sa amin yan. Halimbawa yung pare daw. Pare naman ng Pilipinista. Pinaniwala nyo, Roman Catholic priest. May madre daw. Naakay sa kanilang pananampalataya. Binabayaran lang pala ayon sa mga nagkalap nating ebidensya doon sa kaanib pala nila tawag dito yung dramahan sa loob. Ganyan ba yung mga kuan ninyo? Mga tinatawag natin na yung mga insert kuan, yung commercial, hindi commercial, propaganda. Ayun nga, commercial, propaganda, advertisement. Korporasyon kayo Your corporation. At kung sino, marami na po akong napakinggan at napanood sa Facebook. Yan nga, yung dati pa yan, anong taon? Nagpalabas tayo ng boses lang, hindi, walang video dahil, hindi po pwede sa atin dati, cellphone lang gamit natin. Nagpapalabas tayo ng isang babae na nagiging kaanib siya ng Iglesia ni Cristo. Questionable yung kanyang testimonya. Kung kumakagat kay kagad, iba, mayroon pala, liministera, Ayan hindi po basta-basta, liministera ito. Wala na bang Eucharistic minister sa Katoliko kung mayroon yan? Pangalawa, halimbawa, pagpalagay na natin na siya po ay isang liminister. Insert na lang. Ang liminister po, hindi po siya pwedeng mag-officiate ng banal na misa. The only can do can officiate the Holy Mass is our priest. Mga kaparian, obispo, kardinal, at yung Santo Papa. Kahit nga deacon, bawal. Pwede sila siguro, hindi ko alam kung sa deacon. But yan yung protocol So natatawa tuloy ako sa istorya ni Tata. Correct mo yung spelling mo. Anong kuan? Sandali lang, mamaya na yan. Kasi mag-i-edit tayo, mabalda. Si Sister Cassandra Yang. Tang, pasok Tang. Ang hindi ko po nagustuhan doon sa pagsaserve ko sa simbahang Katoliko ay yung pagyupod namin sa mga larawang inanyuhan. Kasi sa Exodus 20, talatang 4 hanggang 5, yun po yung huwag silang yukuran. Isa pa po yung Matthew 23:9, ito po yung huwag tawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Dahil isa lamang ang ating ama, kundi ang Diyos na nasa langit. Ito po yung huwag tawaging ama ang sino mang tao sa lupa.
Dahil isa lamang ang ating Ama, kundi ang Diyos na nasa langit. Dito po sa simbahang Katoliko, tinatawag namin na Father, yung isang pari. Normal. Bakit tinawag natin ng isang father, si Father? Tingnan mong nangyari ang debate ni Ramil Parba at saka ni Father Darwin, di ba? At sinabi ni, ano sabi ni, ni Ramil Parba? Time's up, Padre. Ha? Tumawag pala kayo ng pare ni Father eh. Normal yan kasi sila po yung ama ng Ebanghelyo, sabi ni San Pablo. O yan o, yung banggit ni San Pablo. Basahin natin tong Biblia. Hindi alam ng mga ministro ni Manalo ito eh. O yan. Dapat alam ninyo kung bawal, talagang istrikto kayo sa pagiging bawal tawaging ama ang sinuman. Di, anong tawag sa kanyang, anong tawag sa sarili ninyong ama? Kol, kuya, noy. Nak, ayan na dyan kong tawag kagpapanak ha. Basta mabagsak kasig sa mo niya, bantayan dyan ka. O pagkaon niya. Nak, kamo sa exam nak. Okay kay Kol. Ay, ganon ba yun? Yan o. Sa unang Korinto 4:15. Basahin natin ito sa English, English, unang Korinto 4:15. Ayan, yan. Abay, natatawa tuloy ko ni Tatang. Si Tatang, sabi niya, Eucharistic minister siya. Pwede pala siya magdaraos ng ng misa. Tang, hindi ka po pwede, Tang. Hindi ka pare, Tang. Basahin natin to, Tang, ha. 2022 pa po itong pinalabas ng mga iglesia ni Cristo Manalo. Ngayon ko lang ito naispatan. Ayan o, September 19, 2022. So, kuwan pa. Baguhan pa lang, O, hindi pa ito, baguhan pa lang ito. Hindi pa ito masyadong panis na taon, 1.7k na po yung viewers. Nabasa ko ito sa Facebook, ha. Dating lay minister ng Catholic Church, umanib sa Iglesia ni Cristo Church of Christ. Yung reaction, 322. Wala pa masyadong nanood nito. At 6 lang yung nag-comment. Ano ba talaga tunay nito, Tang? Lay minister ka o ikaw po'y assistant lamang ng lay minister? Hoy! Psst! Kung magkaroon kayo ng propaganda, may sus kayo para maniniwala naman yung mga hilaw na Katoliko sa inyo. Tang! Wawa naman, Tang. Ito, Tang, basahin ko ito, 4:15. Sabi ni San Pablo sa English, for though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you from the gospel. Through the gospel. Nagiging ama po si San Pablo sa pananampalataya. Nagiging ama po si San Pablo sa tinatawag na the gospel, about the gospel. By the way, pananampalataya. Gospel yan, gospel. The father of gospel. Kaya nga, tatawagan natin ang siya ay father. Magbasa tayo ng ibang version ng Biblia. Itong Pinoy version, New Testament. Baka anong kwan? Pud ang place. Magisgot manggod ka nga si bro, magpasagag kaso sa cybercrime. Karon ako manggod nakita sa dihang naghatag ka og mga reference katong mga ingon ka imura iko pipis. Maong nag-suggest ko nga mas maayo nga paghatag og reference evidence. Ilabi na sa cybercrime ka na ay makita ang sandali lang, maya na yan. Wala na tayong pakialam sa mga kaso-kaso na yan. Wala tayong kanyan. Biyahan na natin yung mga kaso-kaso. Pagka ako kasi di ko mahilig magkaso. 4:15, basahin natin yung payag ni San Pablo. Ayan o.
Kasi kahit 10,000 pa ang magtuturo sa inyo tungkol kay Christ, isa lang ang tatay nyo. Ako yun. Oh. Aba? Sinabi ni San Pablo, isa lang ang tatay nyo. Ako yun. Di ba banggit ni San Pablo dito sa Biblia, Roma 15:16, siya po ay nagsilbi ako sa inyo bilang isang priest. So tatay, ano ba tawag niyong pagtatay? Di father. Di ba? Ganyan lang kasimple. Naging tatay niyo ako nung naging united kayo kay Christ Jesus kasi ako ang nag-share sa inyo ng magandang balita. Aba, naging tatay natin si San Pablo. Ano ba tawag? Ayan lang naman kasi Ayan lang naman kasi ano. So pagkatatay kasi, ayan, di father. Anya lang kasimple, tatang. So yung mga paratang ni tatang, kung totoo siya Katoliko, yung mga paratang ni tatang, walang epekto yan tatang. Ayan na, panoorin natin to ng buo. Yung sinabi ni tatang. Yan Saka po yung paulit-ulit na dasal at ayon naman sa Mateo 6:7, hindi dapat magdasal ng paulit-ulit. Saka po yung pag nagkakasala tayo, di po ba, sa Diyos dapat tayo humingi ng tawad. At ayon po sa Awit 32:5, sinasabi, ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos dahil din tayo nagkasala. At hindi po sa pari po. Hanggat sa nakapag-isip akong magtanong sa isang kaibigan na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko, sige, gusto kong marinig ang aral ng Iglesia ni Cristo. Aba, dito kayo nagkakamali, tatang. Dito nagkakamali si tatang. Alam nyo kung bakit, Kapag mayroon kayong isang kalituhan or mayroon kayong mga hindi nauunawaan regarding about the Catholic faith, huwag kayong magtanong sa Iglesia ni Cristo. Huwag kayong magtanong sa mga ministro. Huwag kayong magtanong ni pastor. Dahil in the first place, si pastor, hindi po siya ang source. Si ministro, hindi po siya ang source of the Catholic faith. Hindi siya ang source ng Catholic faith. Kaya kung may kalituhan kayo, kung nalilito kayo, ano ba talaga ito? Bakit mayroon tayong ganito? Bakit mayroon tayong mga revolto? Bakit magkakaroon pa tayo ng sacrament of confession? Ano itong mga sacrament of healing? Yung mga 7 sacrament. Huwag niyong itanong kay ministro yan. Hoy, tatang! Straight to the point. Live. Huwag mong itanong sa ministro yan dahil in the first place, si ministro ay talagang sasagutin ka ng mali. Titirahin niya Katolika. Dahil gusto nila, yung Katolika, ayon sa kanilang pasugo dito, nahawa ko, na ang kanilang misyon ay kukunin talaga nila ang simbahang Katolika, yung mga kaanib, saka yung mga Protestante. Normal. Natuturuan ka ng mali. Sa 25 lesson po ng Iglesia ni Cristo, nagtalakay na tayo dyan dati. May mga portion po sa kanilang doktrina na tawag nito, paninira po ng simbahang Katolika. Uy, paninira po ng simbahang Katolika. So pagka paninira, wala ba kayo sarili nyo doktrina? Para i-prove nyo sa tao, ganito yung doktrina ninyo, di ba? So, mga ginagawa ninyo is paninira yan sa simbahang Katolika. Ngayon, kapag paninira ng simbahang Katolika, tingin nyo ba may maniniwala pa sa inyo? Sa tingin niyo may maniniwala pa sa inyo? Ala. Padis kayo di ba? Sabi, nagtanong ako sa Iglesia ni Cristo, kaibigan ko, about sa aral ng Iglesia ni Cristo. Ano bang kinalaman sa Iglesia ni Cristo sa aral ng simbahang Katolika? Di ba wala? And besides, wala silang koneksyon sa mga aral na simbahang Katolika. Kaya ang ginawa natin, kinukorek natin yung kanilang mga banat. Ito,
palagay ko, may mga Katoliko naman sigurong naniniwala sa ganitong isyo. Oy, Katoliko minister lumipat sa Iglesia ni Cristo, nagtanong, baka wawa. Ngayon, kung nagtanong, ang nangyari, halimbawa, nagtanong, mali naman pinuntahan ni Tatang. Dahil in the first place, Katoliko siya. So dapat kung Katoliko ka, may kalituhan ka sa pananampalatayang Katolika, sa Katolika ka magtanong. Huwag ka magtanong do kay ministro. Dahil si ministro, in the first place, wala po silang connection. They don't have any connection about the Catholic faith. Simply. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Shout out si Brother Jeffrey Ala Estrella. Loud and clear ta si Rufino Abang. Brad, magandang gabi. Ayon kay Ricky, tulog na po si Cassandra Yang. Nabuluhan ata o nasampan ng katotohanan. Sino ba yan si Cassandra Yang na sinasabi mo? Pagkakaala mo ba ibang sikta yan? Tuga-tuga isig palpak ang intel niya. Anong intel? Bro, base ng iyang giingon sa ito ano ba yung shout out si Brad Dodong Batingal. Tao na gawa ng doctrine hindi naman naayon sa Mateo 16:10 wala ng tao possible. Yan, proud Catholic po. Salamat kay Yanli Baez Obida. Salamat nga pala sa inyo. Ngayon, ang tatawag nitong pakinggan natin to ilar na gimmick sa mga NC. Hindi ko alam, siguro. Kaya nagtataka ako ano to. So, yan Dahil na-doubt po ako sa simbahang Katoliko, nagtanong talaga ako, ano ba yung nandito sa Iglesia ni Cristo? Ano ba talagang aral dito? Bakit napakaraming nananampalataya dito? Napakaraming umaanib sa Iglesia ni Cristo. Ba, nagtanong daw siya kung bakit maraming sumasampalataya at bakit daw maraming kaanib. Walang kaanib, 3 million lang kayo. Ayan, meron ako Philippine history dito. Yung bago pa lang sila siguro na organize, hindi ko alam. Kasi 3rd edition na po itong Philippine History and Government ko. Sulat po ito ni Dr. Soyna M. Saidi. Agis the light pa rin tayo. Ayan Dr. Sonia M. Saidi. Ang banggit po sa ating history ay ito. Sinabi dito sa Philippine History, pahina 23. The Iglesia ni Cristo, founded by Felix Manalo. Si Manalo yung nagtatag. Founded by Felix Y. Manalo in 1914, is a Philippine sect with members both in the country and abroad. It has 475,000 members. So, hindi nga nangahalahati ng 500,000 kahit 500,000 man lamang. Kumbaga, sa survey po, hindi po sila nangungulilat. Ngayon, libro po itong kasaysayan ng Pilipina. Ngayon, in 2022 to 23, bago na ngayon, ito, luma pa ito. Siguro, mga bago pa po nila ito siguro na-discover ni Tatang Manalo, ay ngayon, umabot na po sila ng 3 million. Sa 3 million po, yung kanilang sa survey, yung umabot na sila ng 3 million, hindi po marami yan. Dahil sa Katolika, meron tayong 85 million. Paano yan? Yung 85 million, kahit 85 million plus, kahit ibigay pa natin yung mga sobra sa kanila, hindi pa rin sila nangungulilat. Sa sobra, wala hindi kayo dami At nagmamayabang kayo, 3 million lang, pinagmamayabang nyo na. Pinagmamayabang nyo na, 3 million. Yan Tapusin natin tong testimonya nakakatawa.
dito sa iglesia, bakit si Kristo ay tao ayon sa kanila. Pero pag sa saliksik ko at sa pagtatanong ko sa ministro, lahat po ng itinanong ko tungkol sa gusto kong malaman na sagot niya ng maayos. At ayon sa Biblia, dahil ang Bibliang ginagamit po niya, Biblia din ng simbahang Katoliko at pare-parehas naman pong Biblia ang ginagamit. Dito yung totoong aral na nakasalig sa Biblia. Itanong mo kung ano yung gusto mong malaman sa isang ministro, sasagutin lahat na naaayon sa Biblia. Pero bakit yung isang hindi naman ministro yun, diakono, yung nakausap ko sa yung sidecar, na videohan ko yun, wala, di nga nakasagot sa tanong ko. Ha? Di nga nakasagot sa tanong ko at pagkatapos masagot nila. Magandang gabi kay God bless you, Brother Chris Josol. So, na may mga Catholic Fitipender nga sigig sangyaw anang plazas, Davao, Jinsan, Cebu, Bohol, Cagayan, hanggang na sila. Dagan yung mga Catholic Fitipender, akong ikatambag nyo, no? Wata masuko, dali ha. Akong ika-istoryanin nila, no? Kanay mga CFD nga sigig yaw-yaw anang plaza. Sigig tabi anang plaza to, sigig patay debate. Away ka istorya nyo, padayon mo kay dagan tagpatabangan ana. Ha? Padayon mo. Ay alam mo kabugnaw sa inyong pagtuo, di sama ning liminister ko na yaga opisit pagmisa. Ha? Ay alam mo kabugnaw sa inyong pagtuo, bahala di ta ka watay sweldo aning atong guan at importante nakahatag tagwan. So anyway, tuloy natin itong sinasabi ni Tatang. Kung nasagot ng ministro yung aking katanungan, naging panatag na po ang kalooban ko. May narinig po ako, although hindi dinirektang sinasabi sa akin, ay isa po daw akong traidor. Dumadaan naman tayo lahat sa pag-uusig na ganyan kapag nasa tamang landas ka na relihiyon. Basta winalang bahala ko na po yun, hindi ko iintindi yung sinasabi ng iba. Ang nakapokus sa akin yung kaligtasan. Wala ka, hindi ka nakapokus sa kaligtasan. Ang klaro po na salita ay ikaw po ay nakapokus ngayon sa Kawawang area. Kawawang kaluluwa. Walang kaligtasan sa mga simbahan na tatag lamang ng tao. There is no salvation outside the church that Christ founded. Paano nagkaroon ng kaligtasan ang tatag ni Felix Manalo? Paano nagkaroon ng kaligtasan ang isang sikta na tatag ni White? Yan na, yung sinabi ko, tatag ni Manalo, wala. Magdaleno Pantigon. Dagan kayo kung nagkatunan ni mo, sir, from YouTube channel natin dito, nag-live tayo. Okay. So, ayan ang sinasabi ko. Kapag kaligtasan ang hanap ninyo, then, umanib kayo sa tatag ni Jesucristo. And there is no church that Christ founded. According sa ating Cloller Encyclopedia, history po ito, babasahin ko ito. Ano ang banggit ng pahina 287? Dapat sana itong mga iglesia ni Kristo na tatag ni Manalo, magbasa kayo ng history. Wag puro history lamang. Straight to the point. Live. Wag puro history lamang. Tingnan nyo yung nangyari. Katawa-tawa yung conversion story ni Tatang. Wala sa ayos si Tatang, Kaya nga sabi, Jesus founded a church to carry His message of salvation to all men. Ang tanong, according to the history, ano simbahan ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Simple lang. Yan, The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago.
About 120 persons were gathered that were the followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church will be described as the society that Jesus founded. Abay, malinaw ang sinabi ng kasaysayan. Hindi po yung tatag ni Felix Manalo. Kaya kung ikaw po'y naghahanap ng katotohanan, huwag kang magtanong doon sa Iglesia ni Cristo. Talagang tuturuan ka ng mali. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Pirmi ko nimo tanaw YouTube pero karon pa ko ka-timing sa imo live mayong gabi brother from Jesoha Muridas. Ngayon lang tayo nag-live sa YouTube nung nakagamit natin ng OBS Studio laptop. Yung isang monitor natin ayaw gumana dahil po hindi siya fit sa ating laptop. Mga ngaroon ng bago, wala tayong pambili, bahala na. So test muna tayo sa close minimize. O etang. Yan, nagkakatawa talaga itong testimonya ni Tatang ha. Parang parang wala sa ayos tang. Gusto ko rin po sanang By the way, ano ang pagkakaiba sa testimonya ng ating mga Katoliko at sa kanila? Iba. Kapag mayroong mga ibang sikta na namulat sa katotohanan, siyempre bumalik sa Katoliko. Normal yan. Yan, normal. Ngayon, namulat sila sa katotohanan, bumalik sa pagiging pagkatoliko. Ngayon, sila mismo, ito yung sinabi ko sa inyo, sila mismo ang magtestimonya in public pura, sa loob ng simbahan, at aside from that, kukunin silang guest speaker at magtestimony sila. Ako po ay ganito, dati kanib ako sa iglesia ni Manalo, ngayon nagkatoliko na po ako, praise to God, balik loob. Ganyan. Pero sila, iba ang kanilang testimonya. Kukuha sila ng isang tao, kunwari, siya po ay minister. Yan at pagkatapos, gawa sila ng documentary, video, i-interviewin nila. Minsan pa nga yan yung nakita nyo sa screen, anong background? Anong background? Nyog. Mga puno ng nyog, minsan nga sagingan. Unlike po ng ating mga pastor na nagbalik loob na ng Katolika, may buhay pa yung kanilang testimonya. Ganon pa sa harap ng simbahan. Ako po dati, ganito yung ginagawa namin sa Katoliko. Ganito sirain namin ng Katoliko. Ganito babuhin namin yung imahe ng Katoliko. Ganyan. Pero ito, tignan yung mukha, parang matamlay si Tatang. Parang si Tatang napipilitan. Tang, parang walang gana si Tatang. Straight to the point. Live. Walang gana si Tatang, panoorin natin ulit si Tatang. hayag sa kanila o sabihin na maging open-minded pagdating sa relihiyon. Pakinggan nila kung anong aral ng Iglesia ni Cristo. Dahil kung gusto nilang masave ang kanilang buhay o kaluluwa balang araw, makinig lang po sa pamamahayag at itanong nila sa mga ministro tungkol sa mga doubt nila na gustong malaman. No, pag mayroon kang doubt na gusto mong malaman, huwag kang magtanong sa ministro. Di ba, Biblia protocol? Sabi nyo, Biblia tayo, paniniwala tayo sa Biblia. Anong banggit sa Biblia? Malatias 2:7. Di ba, sa pare tayo sumasangguni? Kung mayroon tayong kalituhan with regards about the faith of God, dahil sila po ay talagang sugo ng Diyos. Magbasa tayo ng Biblia. Tagalog ito, magandang balita. Iwan ko kung nagawa ba ito ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. At walang ni isang bersikulo at kapitulo sa Biblia, tandaan ninyo yan. Walang isang kapitulo at bersikulo sa Biblia na sa ministro kayo sumasangguni.
o para magkaroon tayo ng kaalaman. Wala. Ano yung ministro? Banggitin natin niya mamaya. Ayan o. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban. O, sila pala. O, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Hindi pala ministro sugo. Ha? Tang! Hindi ministro ang sugo, Tang. Sino ang sugo? Ang mga pari. Ang ministro. Ano yan? Binanggit ni San Pablo sa Biblia, di ba? Ministro ng demonyo yan. Duda ka, Tang? Ayan, Tang, oh. Sa Tagalog translation, Tang. Oh, Tagalog translation ng Biblia. 2 Corinto, basahin natin yung banggit sa Biblia. 2 Corinto chapter 11 verse 14 hanggang 15. At hindi nakakataka at hindi kataka-taka sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kalangitan. Tena? Sino ba yung nagpakunwaring anghel si Satanas? Sino ba yung kinikilala niyo sugo, Tang? Si Manalo naging anghel, Tang. Ha? Tang? Kita nyo, Tang? Ito. 15. At malaking bagay nga na ang kanyang at hindi malaking bagay na nga ang kanyang mga ministro naman ay nagpakunwari na waring ministro ng katuwiran. Tang! Tuwawa ka, Tang. Ikaw po'y naloko ni Tatang Manalo pa rin. Tang! Tingnan mo tuloy, Tang. Si Tatang naloko, di ba? Tama pa lang, banggit ni San Pablo na ministro po ng tawag nito ni Satanas. Ahitin na demonyo, Tang. Yan, Tang. Ilagay mo sa kukuti yan, Tang, ha? Para hindi ka maloko, Tang. Ayan, banggit ang Biblia, Tang. Ngayon, hindi po, wala pong mababasa sa Biblia, Tang, na sumasangguni tayo sa ministro, Tang. Wala, Tang. Wala. Yan, Tang. Panoorin natin ulit yung kuha nyo, Tang. Dito po sa Iglesia ni Cristo, well-organized talaga lahat. Yung pananamit, pagsamba, pagpasok mo pa lang sa isang kapilya, madadama mo na yung presence ng Diyos. Sa Katoliko, Tang, madadama ang presence ng Diyos, Tang. Ha? Sa Katoliko, yung pananamit pa ika nga. Meron din sa Katoliko. Pagka Iglesia ni Cristo ka, magandang gabi kay Brother Roland Pards, kay Brother Stalwart, known as Alfredo Nguho Jr. Kapag kuantang, kapag Iglesia ni Cristo ka, wala ka pong freedom. Sa loob mismo ng simbahan, hindi mo makakasama yung pamilya mo. Dahil ibang babae, iba yung lalaki. Sa Katoliko, kapag magsimba ka sa loob, kasama mo yung pamilya mo, katabi mo pa yung mga anak mo at asawa mo. Yan kasi ang gusto ni Kristo. At inyo hinati, iba yung upuan ng babae, iba yung upuan ng lalaki. Tang! Alam ba ninyo, kung meron akong tinanong sa Iglesia ni Cristo, bakit yung ayos ninyo, Brad, ganon? Ha? Bakit yung ayos ninyo, Brad, ganon? Sabi niya ay bawal kasi pagkuan kasi alimbawa, Brad, kapag katabi mo ang matanda, ay ano ngayon? Baka ililigawan mo. Sabi niya, bawal, bisayain na lang natin to, ha? May mga Bisaya kasi yun ang ingon niya, di man pwede magtapad, Brad. Ngano man? Yung magtapad, o libawa, magkatapad kag tigulang, Brad. Dahil sa mina, basig imong panguyaban. Ay! Hoy! Yan na ba kayo? Straight to the point. Live
On the spot. On the spot. Tatang! Mali, manood tayo kay Tatang ulit. Magandang gayo kay Brother Wendell Talibong. Bro, i-pay mo ako ngayon bro ha. Mayroon ako i-chat sa'yo bro. May nag-chat sa akin eh. Di ko alam kung sino to. May solemnity, walang maingay. Talagang ito yung totoong relihiyon. Ha? Paano nagiging totoong reliyon itong iglesia ni King Koy? Hoy, alam ninyo, false testimony itong kay Tatang eh. Tinan nyo, Pasugo Magazine ha, tinan ninyo. Oh, ito nakakatawa, binanggit ko na ito ha. Mayroon itong, mayroon sila Pasugo, ayan o. Yung kinisyon ako ng isang iglesia ni Cristo, ba't hindi mo binasa yung una? Pinutol mo, sige, babasahin natin, nakakatawa yung dating sa Kristan at isang seminarya na rin, umanib sa iglesia ni Cristo. Ito yung banggit, ayan o. Even the secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. O yan, Tang. Ay, sabi ng isang kaanib, iatras mo. Iatras natin tanga yung pinakauna. As a sakristan, since my boyhood, ayan, pahayag pala ng sakristan yan, gapo. Hindi yan pahayag ng mga iglesia ni Cristo. Normal sasabihin ng sakristan dahil dyan siya galing. Sige. Since my boyhood in Marihatag, Surigao del Sur, in Eastern Mindanao, di nga sinasabi kung anong parokya, Tang. Wawa, Tang. Ayan o. A seminarian for 8 years having finished philosophy study at San Carlos Seminary, Makati, Metro Manila. Oy, mayroon bang academy? Mayroon bang philosophy na 8 years? Tang! Uy! Shh! Uy! Ang philosophy po, 5 years yan. Ako, nag-aaral ako eh. Seminaryan po ako. Dati, 1 taon. Kapag ikaw po ay fresh graduate ka ng high school, kung gusto mong mag-proceed ng seminary, Tang, ikaw po ay mag-undergo ng philosophy. Yan po yung tinatawag na seminary formation. Sa philosophy po, may pre-college. Yung pre-college, susubukan ka dyan kung ikaw po ay isang karapat-dapat ka bang magiging isang ganap na seminarya na magiging pare ka ba talaga, kung okay ka ba dito sa seminaryo. Pag okay yung performance mo sa pre-college, halimbawa, meron kada taon kasi, pagkatapos ng 1 taon na pag-aaral mo sa loob ng seminary, mayroong evaluation ng mga pare sa'yo. Kamusta ang pag-aaral mo sa loob ng 1 taon? Kapag ikaw po ay okay ang rating, ipoproceed ka talaga ng first year college. Hanggang pag okay yung rating mo, 2nd year, 3rd year, 4th year. Kaya nga 5, hindi po 8, Tatang. At kung natapos mo ang philosophy, before kayo mag-graduate, dadalhin kayo sa isang retreat house. Doon, mag-meditate kayo. Kung kayo po ba yung dapat na mag-proceed ng theology, gusto nyo ba? Kasi pag theology na yung pag-uusapan, that is a proper course of the priest. Sa Osamis, meron. Sa Cagayan, meron. Sa tawag nitong Davao, meron. Sa Manila, Yuste, meron din. Ewan ko kung sa Cebu, baka meron siguro sa Tagbilaran. Hindi ko alam, Ayan. 5 taon na rin, kaya ngayong mga pari namin, minsan, bakit may mga pari ba na umabot ng 15 years, umabot ng 12 years, umabot ng 13 years, kasi nagkakaroon po sila ng regency. Pag ikaw po ay mayroong nagawang kasalanan sa loob ng seminary formation, i-regency ka po na 3 taon, 2 taon, 1 taon. Kapag malala yung ginagawa na kasalanan mo, limbawa, hindi ka pwede talaga nakikita ng mga kaparian natin na hindi ka dapat na maging isang seminarian, may nagawa ka talagang mali, so i-expelled ka. You not longer come back anymore in a seminary. Yan po. Di ba? So kanila, 4 na taon lang namiministro na. Nakabasa lang ng Biblia galing Katoliko, ministro na. Tang, wawa naman, Tang. Pagpaluko, Tang, ha. Ito, tuloy natin to istorya ni Tatang.
bilang Iglesia ni Cristo, papasalamat ako sa Diyos dahil natawag po ako dito sa Iglesia ni Cristo. Papasalamat ako sa Panginoong si Cristo na aking Panginoong tagapagligtas. At nagpapasalamat din po ako sa pangkalahatang namamahala na si Kay Eduardo Manalo sa kanilang walang hintong pamamahayag, hindi lang dito sa Pilipinas. Nakita din nyo, wala palang hintong pamamahayag itong Iglesia ni Cristo na ito eh. Mula 1914 namamahayag na daw sila. Hanggang ngayon namamahayag. Hindi pa rin kayo, in Visayan term, wa pa mo mahayagi. O yan, sige mo pang Danis Katoliko. Wa pa mo mahayagi, ani? O hindi pa ba kayo naliwanagan? Tang, huwag kang magpasalamat sa ministro, Tang. Magpasalamat ka sa alagad ng Diyos, yung mga pare, at sa Diyos, at sa lahat ng mga santo. Kaya nga, alam ba ninyo kung bakit mayroon tayong piyesta ng mga santo? Nagpapasalamat tayo sa kanila, kaya nga nag-alay tayo na misa because Mass is the highest form of thanksgiving, the highest form of prayer, the highest form of praising God. Ba? O kakaroon tayo, bakit tayo nagbimisa? Nagpapasalamat tayo, halimbawa sa patron natin si Mother Mary, sa walang sawang paggabay niya sa atin at pagtulong niya sa atin. Yan yung purpose ng misa, ay yung piyesta. Yan, nagkakaroon tayo ng patron in every kapilya. Si Tatang umanib sa kapilya, pero doon sa kapilyang piki. Tang, ang kapilya po, Tang, ay bawal po i-apply sa iglesia ni King Koy. Alam niyo kung bakit, Tang? Dahil po, ang term kapilya ay salita po yan na kapila. Ibig sabihin, galing po sa clock ni San Martin. Kaya nga na-originate yan yung term kapilya from the clock of Saint Martin. Nagiging relic na rin yan. Wala kayong santo. Paano kinuha yung term kapilya? Kawawa si Tatang. Dili gyud ko ana ngayon si oy gito ko gina ni Felix Manalo tao gina siya dili. Bukas minta sasagutin yung isang pastor na nagkakaroon na rin siya ng sutana o nung istola. Hindi ko alam kung anong pastor yon. Nakakatawa yung banat niya. Imbis na nag-preach siya sa isang lamay, patay, di ba? Lamay, burol. Bakit tinira niya? Walang relihiyon na makapagligtas. Binuang ng relihiyon. Ibang connection dyan sa lamay, boy. Straight to the point. Live. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo. Tinutukan. Straight to the point. Ayan. Tawa talaga itong si Tatang. So, yan nagtapos ang testimonya ni Tatang. Nagpapasalamat si Tatang. At alam ba ninyo, ngayon ko lang nalaman sa testimonya ni Tatang, na mayroon palang lay minister na pwedeng mag-opisit ng Holy Mass. Tang, nakakatawa ka naman, Tang. Pag-isip-isip muna. Yung mga iglesia ni Cristo, with all your respect po sa inyo, pag-isip-isip po kayo kung magbigay kayo ng mga commercial ninyo, yung mga propaganda para may maakay sa inyong simbahan, siguraduhin ninyo tama yung kaniyang yung inyong mga kuwan, mga testimonya. Kawawa. Ito wala. Kasuhan nyo si Bindilyo. Sino ba ito? Baka palaging bagsak kayo, inabot ng 8 taon. Sport Dog TV, bisan PSL, murag dili na kapasar. Ano itong ibig sabihin ng PSL? Okay, naguok na itong tiyan. Panihapo din. So, okay, salamat nga pala sa inyong panonood, At bukas ulit kasi late tayo sa live, meron tayong mga importanteng inasikaso. At sige pa rin, tuloy pa rin tayo. So wala naman tayong sapat na oras hanggang sa susunod muli. Ito yung lingkod Brad Eugene Kapoy magsasabi po sa inyo,
Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating live ngayong gabi. Hanggang sa susunod muli. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!